Metro Manila Subway po ito sa lahat po ng mananakay, sa lahat ng commuters. Ngayon, dagdag nyo pa po dyan yung North-South Commuter Railway System. Sa NEP, budget ulit ito ni BBM, 76 billion. 76 billion. Pagdating po sa BICAM, tinira na naman ng mga ulupong sa Kongreso. Binawasan ito ng 47.3 billion. Ano ho? Binawasan nila ito. Yan po ang nangyayari ngayon. Binawasan nila ng 47.3 billion. Naging 28.8 billion. Bakit natin binati? Anong ginawa ni BBM? Yung sarili niyang NEP, kinat niya. Yung dapat sanang pang Metro Manila Subway Project, naging 20.4 billion pesos na lamang. Samantalang yung North-South Commuter Railway, naging 28.8 billion na lamang. Binawasan ng 24.9 billion at 47.3 billion. Anong problema? It's BBM. Stupid. Dito ka makakakita. Sarili niyang budget na pinag-aralan daw niya, sarili niya binivito niya. Katangi-tangi ho eh. Hindi ba? Bakit ho mahalaga ito? Yung program funds under foreign assisted projects. Di ba? Program po yan, nakaprograma yan eh. Every year, kailangan sa programa yan. Inilipat po nila sa unprogram. Ibig sabihin, hindi priority. Again, bakit hindi priority? Alam po ninyo, pag sinasabing unprogram appropriation, again, ulit-ulitin natin, para yung mga below sea level po ang pag-iisip, kagaya ni, ito, bumubula na ho bibig niya, mga kababayan. Si at Jojo Ray Santos, bumubula na ho yung bibig. Padala nyo na ng ambulansya at baka takihin ito sa puso. Jojo Ray Santos, pasukin po nyo itong kanyang handle. Bumubula na ho yung bibig. No? So, yung program appropriation, kagaya ng foreign assisted projects, tinira po nila eh. Linipat po nila sa program appropriations. Paano po natin lalo po ninyong maunawaan? Lalo na yung ating ordinaryong mga manggagawa. Para pong uuwi tayo doon sa home economics. Ulit-ulitin ko, sinisikap ko pong pasimplihin sa aking munting pamamaraan yung mga tila masalimuot na usapin, terminology, at mga usaping panlipunan. Balik po tayo sa home economics. Para maintindihan po niyo yung program funds versus unprogram funds. Yung foreign assisted projects, mag-concentrate lang po tayo doon sa dalawa. Yung para doon po sa Metro Manila Subway Project na kinaltasan ng 24.9 billion at yung North-South Commuter Railway System na binawasan ng 47.3 billion, ito po yung nasa program, inilipat sa unprogram. No? Home economics, personal and family financing ang pag-usapan natin. Yung daily living natin. Halimbawa sa isang tahanan, monthly, nagtatabi ka na pang kuryente, pang tubig, pang internet, pang gasol or LPG na ginagamit nating pangluto, pang grocery, pang baon ng mga bata. Ito po yung mga program. Ibig sabihin, priority at hindi pwedeng hindi mo ponduhan o hindi mo budgetan. Bakit? Pag wala po tayong pang grocery pamalengke, wala tayong kakainin, anong babaoning tinapay o lunch ng ating mga anak? Pag hindi tayo nag-budget o parang pang-kuryente, puputulan tayo ng kuryente. Pag hindi tayo nag-budget na pang-tubig, ganun ho yung home economics. Ganun din po ito. Ang ginawa po ng mga ito, itong mga tulisan na ito, tinanggal yung budget pang-tubig. Pangbahay na usapin lang po ito, pasimplihin natin. Kung ikay matinong ama or ina ng tahanan, priority mo ito. Tsaka na yung pangsine pag may sobra. Tsaka na yung bagong smartphone kung may sobra. Tsaka na yung pangkain natin paglabas kung may sobra. Priority yung basic, yung necessities. Kuryente, tubig, internet, grocery, pangbaon araw-araw, pamasahe, yung LPG o yung gasol. Ang ginawa ng irresponsableng ama, kinaltas po lahat yun, tinanggal. Maari nag-iwan ng 200 pesos pang kuryente,
ang monthly bill po ninyo 500. Di meron ka na agad deficit ng 300. Saan mo kukunin yun? Saan dinala yung 300? Halimbawa po, nakipagbarkada na lang, nakipag-inuman. Nagpunta sa nightclub, nag-table na lang. O kaya itinaya po sa off-track betting. O kaya nagtaya na lang ng sabong. O kaya ikinasino. Ganon din po dito sa ating budget. Kagaya din po nung MAIF-IP, yung ang haba po kasi, yung tinatawag na MAIF-IP. Ang ibig sabihin po nito ay, nahanap ko pa, dito sa medical, Metro Manila Subway po ito sa lahat po ng mananakay, sa lahat ng commuters. Ngayon, dagdag nyo pa po dyan yung North-South Commuter Railway System. Sa NEP, budget ulit ito ni BBM, 76 billion. 76 billion. Pagdating po sa BICAM, tinira na naman ng mga ulupong sa Kongreso. Binawasan ito ng 47.3 billion. Ano ho? Binawasan nila ito. Yan po ang nangyayari ngayon. Binawasan nila ng 47.3 billion. Naging 28.8 billion. Bakit natin binati? Anong ginawa ni BBM? Yung sarili niyang NEP, kinat niya. Yung dapat sanang pang Metro Manila Subway Project, naging 20.4 billion pesos na lamang. Samantalang yung North-South Commuter Railway, naging 28.8 billion na lamang. Binawasan ng 24.9 billion at 47.3 billion. Anong problema? It's BBM. Stupid. Dito ka makakakita. Sarili niyang budget na pinag-aralan daw niya, sarili niya binivito niya. Katangi-tangi ho eh. Hindi ba? Bakit ho mahalaga ito? Yung program funds under foreign assisted projects. Di ba? Program po yan, nakaprograma yan eh. Every year, kailangan sa programa yan. Inilipat po nila sa unprogram. Ibig sabihin, hindi priority. Again, bakit hindi priority? Alam po ninyo, pag sinasabing unprogram appropriation, again, ulit-ulitin natin, para yung mga below sea level po ang pag-iisip. So, yung program appropriation, kagaya ng foreign assisted projects, tinira po nila eh. Linipat po nila sa program appropriations. Paano po natin, lalo po ninyong maunawaan, lalo na yung ating ordinaryong mga manggagawa. Para pong uuwi tayo doon sa home economics. Ulit-ulitin ko, sinisikap ko pong pasimplihin sa aking munting pamamaraan yung mga tila masalimuot na usapin, terminology, at mga usaping panlipunan. Balik po tayo sa home economics. Para maintindihan po niyo yung program funds versus unprogram funds. Yung foreign assisted projects, mag-concentrate lang po tayo dun sa dalawa. Yung para doon po sa Metro Manila Subway Project na kinaltasan ng 24.9 billion at yung North-South Commuter Railway System na binawasan ng 47.3 billion, ito po yung nasa program, inilipat sa program. No? Home economics, personal and family financing ang pag-usapan natin. Yung daily living natin. Halimbawa sa isang tahanan, monthly, nagtatabi ka na. Pang kuryente, pang tubig, pang internet, pang gasol, or LPG na ginagamit nating pangluto, pang grocery, pang baon ng mga bata. Ito po yung mga program. Ibig sabihin, priority at hindi pwedeng hindi mo ponduhan o hindi mo budgetan. Bakit? Pag wala po tayong pang grocery pamalengke, wala tayong kakainin, anong babaoning tinapay o lunch ng ating mga anak? Pag hindi tayo nag-budget o pang kuryente, puputulan tayo ng kuryente. Pag hindi tayo nag-budget na pang-tubig, ganun ho yung home economics. Ganun din po ito. Ang ginawa po ng mga ito, itong mga tulisan na ito, tinanggal yung budget pang-tubig. Pangbahay na usapin lang po ito, pasimplihin natin. Kung ikay matinong ama or ina ng tahanan, priority mo ito.
Tsaka na yung pangsine pag may sobra. Tsaka na yung bagong smartphone kung may sobra. Tsaka na yung pangkain natin paglabas kung may sobra. Priority yung basic, yung necessities. Kuryente, tubig, internet, grocery, pangbaon araw-araw, pamasahe, yung LPG o yung gasol. Ang ginawa ng irresponsableng ama, kinaltas po lahat yun, tinanggal. Maari nag-iwan ng 200 pesos pang kuryente, ang monthly bill po ninyo 500. Di meron ka na agad deficit ng 300. Saan mo kukunin yun? Saan dinala yung 300? Halimbawa po, nakipagbarkada na lang, nakipag-inuman. Nagpunta sa nightclub, nag-table na lang. O kaya itinaya po sa off-track betting. O kaya nagtaya na lang ng sabong. O kaya ikinasino. Ganon din po dito sa ating budget. Kagaya din po nung MAIF IP, yung ang haba po kasi, yung tinatawag na MAIF IP. Ang ibig sabihin po nito ay, hahanap ko pa, dito sa medical